God's never failing, but let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. We're heroes and conquered the grave.
Magandang umaga po sa inyong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pong gawain no, every Sunday. Bagamat hindi po tayo nakapunta sa simbahan, nagpapasalamat tayo kay Brother Teng no, na kanyang ginamit ng Panginoon para magpatuloy yung ating gawain. So this is the day that the Lord has made. Ano man yung pinagdadaanan natin, we will rejoice and be glad in it. No, so kayo po na nanonood diyan, mga kamanggagawa, mga kapatid ng Hesed Santa Lucia, nawa ay mabless po tayo sa gawain ito sa every Sunday. Bagamat online tayo, hindi po tayo nagkikita-kita. Ano po, meron po diyang share button kung gusto niyo pong ibahagi naman sa iba, no. Gusto niyo na i-share sa mga friends niyo na hindi pa nakakilala. Pwede niyo pong pindutin yung share button. Nang sa ganun po yung iba ay makapanood din. So gawin po nating advantage ano po na habang nasa online tayo, gamitin po natin yung kumbaga yung ating pong social media no, para makapagbahagi. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. No? So kayo rin po diyan sa bahay, samahan niyo po kami sa gawain na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Bagamat meron po kaming dinaranas na epidemya, Panginoon. Subalit, ikaw po ang Panginoon na hindi pabaya, Panginoon, sapagkat yung gawain, Panginoon, ay hindi naputol at lalo nga nagpapatuloy, Panginoon. Lord, anuman po yung amin pong nararanasan na epidemya, Panginoon. Nawa, maging advantage naman namin itong online, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay maibahagi po namin sa mga anak mo, sa mga wala pang pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ang amin pong nararanasan na epidemya ngayong panahong ito, Panginoon, nawa ay maalis na. Gabayan niyo po ang mga nag-aral ng medical, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, ay matuklasan nila, Panginoon, ang gamot na nararapat, Panginoon, nang mamatay na po ang virus na ito, Panginoon. Lord, huwag mo pong pahintulutan na mas lalong lumaganap, Panginoon, ang sakit na ito at mas marami pa pong mga tao ang mapinsalat na maganda matay, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na mangyari po at lumala pa po ito, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng pagkakataong, Panginoon, na patuloy na magamit po namin ang aming buhay, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ngayong umaga ito, Panginoon, nasaan man po, Panginoon, ang iyong pong mga anak, nawa, ay nakikinig sila, Panginoon, at ang kanila pong maririnig na mensahe, Panginoon, ay magamit po nila upang lumakas, Panginoon, ang kanilang loob. At nawa, huwag ka mo pong panghinaan sa aming pong nararanasan ngayong panahong ito, Panginoon. Lord, ikaw po sana ang siyang gumabay sa amin, Panginoon. Lord, kung nasumpungan po kami na meron pong mga pagkukulang, pagkakasala sa aming pong mga puso, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon. At pagkalinisin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kami karapat-dapat na humarap po sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami ng inyong pong salita na magiging sandata namin, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumabay sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pananalangin, sa pag-aaral po ng inyong salita. Nawa, ang mga anak mo, Panginoon, ay matuwa, magalak, Panginoon, na makarinig po ng mga bagay na ito, Panginoon. Ikaw po ang aming pong kasiyahan sa oras ng pagsubok, Panginoon. Dinataas po namin, dinadakila ang iyong pangalan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y umawit. Kung pinag-aharian po kayo ng takot, basahin po muna natin yung ating call to worship. Psalms 29 verse 2, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Yan. Tayo po umawit. Kung kayo po kung ang inyo pong puso ay pinapanahanan ng takot, bakit hindi niyo palitan, no? Na pagharian po tayo ng Diyos. No? So, awitin po natin yung banal mong tahanan. Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ika'y
magkaniig ka at sa'yo ay umisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo, ika'y mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inapatin mo, ika'y mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. In our next song, awitin po natin yung Tunay na Diyos. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Lord, tunay nga, Panginoon, ay isisigaw po namin ng iyong kadakilaan. Tunay rin, Panginoon, nung kami ay tatawag, Panginoon, kami po ay iyo pong diringgin, Panginoon. Lord, kami po ay nananalangin, Panginoon, na pagalingin mo po, Panginoon, ang aming pong lupain, Panginoon. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man po, Panginoon, ay may pagkakasala, Panginoon. Lord, ngayong umaga ito, Panginoon, nawa, ikaw po ang aming pong mag-glorify, maitaas pa muna namin ang iyong pangalan, Panginoon, at kami, Panginoon, na makikinig po ng iyong pong salita, Panginoon, bigyan po kami ng 100% focus, Panginoon, na tanging, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong maririnig, Panginoon. Ikaw po ang siyang mangusap sa aming, Panginoon, at huwag mo pong patigasin ang aming pong mga puso, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon, sa amin. Nasaan man po, Panginoon, ang iyong pong mga anak, Panginoon, tawagin mo po sila, Panginoon, sa kanila pong mga pangalan, Panginoon. Muli, ikaw po, Panginoon, ang aming pong dinadakila, tinataas po namin ang iyong pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo ay nagpapasalamat sa patuloy na mga tao, no? Yung mga taong patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa ating pananambahan sa kabila ng nabanggit ng ating song leader na hindi tayo makapagsama-sama sa isang lugar dahil sa ating sitwasyon ngayon. Kaya naman nagpapasalamat tayo dahil may mga tao pa rin na ginagamit ang Panginoon upang ang gawain ito ay magpapatuloy, no, sa kabila ng ating kalagayan. Nagpapasalamat tayo kay Brother Bell sa kanyang pagpapaawit sa atin, sa patuloy na pag-aalay ng kanyang buhay, na ang ating pananambahan ay maging isang, sabihin natin, ay puno ng pag-awitan para sa Panginoon. At nabanggit din ni Bell ang malaking
tulong, ambag ni Brother Teng sa gawain natin ito na naging possible ang ating pong pananambahan online dahil sa kanyang ginagamit na talento para sa Panginoon. Nais po natin batiin yung ating mga kapatid sa kanya-kanilang tahanan ng isang magandang umaga at nawa po kapag tayo po ay nagkakaroon ng online worship service, bagamat hindi namin kayo nakikita, kami ay nakikita nyo, pero ang nais natin sana ang inyong participation ay naroon na lamang. Kaya kapag ang ating song leader, kapag tayo ay nanalangin at sabihin niya tayo ay umawit sa Panginoon, aming inaasahan po na ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan ay sumusunod sa kung anong ginagawa natin sa ating pananambahang ito. Kapag sinabing tayo manalangin, tayo po ay manalangin din sa kanilang tahanan. Kaya lahat ng ating pong ginagawa, kung tayo ay busy sa loob ng tahanan, ay pansamantala muna nating ipagpaliban sapagkat ito lamang ang tanging pamamaraan natin upang ating gawain ay mapagpatuloy. Kaya kapag tayo umawit, awit po kayo. Kung gusto niyo pong itaas ang inyong kamay, kung gusto niyo pong pumalakpak sa Panginoon, sa loob ng inyong tahanan, wala pong problema yun kasi ang mahalaga po dito, sino ba ang ating inaawitan, sino ba ang ating pinupuri. Kaya ating pamanhika sa mga kapatiran, ang inyo pong buong puso na pakikiisa sa ating online worship service. At binabati po namin kayo ng isang magandang umaga at patuloy po kayong ligtas sa inyo pong kalagayan at mag-ingat po tayo patuloy sa ating kanya-kanyang tahanan. Tayo po ay magpapatuloy ng ating gawain at kumbaga hindi na tayo bago sa ating mga pinag-uusapan na may kinalaman sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At itong ating pinag-aaral ay very challenging sa application nito dahil paano ba natin maipapahayag ang salita ng Panginoon gayong tayo ay laging nasa loob ng tahanan? Okay? So, very challenging ito pagdating sa ating mga personal na application. But, ganun pa man, sinasabi natin na bagamat tayo ay limitado sa ating kilos, ang Panginoon ay hindi malilipitahan sa kanyang pagkilos sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating mga buhay. Hayaan niyo na basahin ko sa inyo ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ngayong umaga mula ito sa 2 Korinto Kapitulo 4. Kung kayo po ay may mga Biblia or kung wala man, pwede kayong sumunod sa ating pagbasa na ating pong ipinaplas sa ating screen. Ito po ang salita ng Panginoon. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His light may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. All this is for your benefit. Napakaganda po nun. So that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Yan po yung pagkakasulat ng salita ng Panginoon. Pero ang magandang binanggit ni Pablo pagdating sa bandang dulo ay ito. Sabi niya, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles, napakaganda no? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang title po ng ating pag-aaralan ay somehow related sa ating pinagdadaanan na maraming mga taong nagsasuffer. Maraming mga taong may pinagdadaanan ng pagsubok. But ang ating pagdadaanan o pag-aaralan na suffering is more different sa kung ano ang current situation ng maraming tao sa kasalukuyan. So we entitled this message, Blessings in Suffering. Blessings in Suffering. Ang background ng 2 Corinthians ay may kinalaman sa unang sulat ni Pablo sa 1 Corinthians. Okay? Doon sa 1 Corinthians ay talagang nagpakita siya ng matinding pagsalangsang o pag-rebuke sa mga membro ng
iglesia sa Corinto dahil sa kanilang ginagawang kamalian. Merong mga tao sa Corinto na sa kabila ng kanyang matinding pag-rebuke sa kanila, meron pa rin kumu-question at hindi naniniwala sa kanyang authority as apostle of the Lord Jesus Christ. At dahil dito, isa sa mga highlights ng 2 Corinthians ay ipagtanggol ni Pablo ang kanyang pagkakatawag bilang apostol ng ating Panginoon. And Paul gives more attention to his suffering sa 2 Corinthians. Nagbigay siya ng malaking panahon upang ipakita ang kanyang suffering bilang kanyang pagtatanggol sa kanyang pagiging legal, authentic na apostle ng ating Panginoong Kristo. Sa chapter 4 na ating binasa, si Pablo ay nagbibigay ng initial na katotohanan, initial truths why Paul ay nakakaranas, experiencing persecution sa kanyang ministry. At para maintindihan natin na merong pagpapala sa lahat ng pagsubok, kailangan makita natin ang tatlong bagay mula sa talatang ito. For us to understand that there are blessings in suffering, we have to consider three things from our passage. At yun pong ating titignan sa ating pag-aaral na ito. Number one, dapat nating makita yung purpose of persecution. Yung layunin ng suffering na ito o persecution, pag-uusig na pinagdadaanan ni Pablo. Sa talata natin binasa, sabi niya, "For we who are alive are always being given to death for Jesus' sake." Makikita natin yung frequency ng kanyang suffering na pinagdadaanan. It is constant suffering. Hindi lang isang beses, hindi lamang twice itong nangyayari sa kanya, kundi constant suffering na nangyayari ito kay Paul. Ang mga alagad ng Panginoon, si Pablo at ang mga disipulo ng Panginoon ay nakaranas ng constant harassment, oppression, even torture mula sa kamay ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo. And you know what? In the larger context of Paul's letter to the 2 Corinthians, to the Corinthian church, kung saan kanyang pinagtatanggol ang kanyang apostleship, ang kanyang authority as apostle, ay ginamit niya ang mga sufferings na kanyang pinagdaanan upang bigyan ng patotoo, ng prueba, ang kanyang pagiging tinawag ng Panginoon. He defends his authority by telling them the intensity of various trials and various trials he suffered for the sake of the Lord Jesus Christ. That is in chapter 11. And here sa ating passage, we can see how Paul describes not the gravity, not the intensity of persecution, but its frequency. That is why Paul is telling us, for we who live are always being given, always constant being given over to death. Itong klaseng sinasabi ni Pablo is not the kind of Christianity we hear in many places today. Yung po isang bagay na ating ikinalam ko sapagkat hindi po ito yung uri ng Kristyanismong ating napapakinggan sa maraming pagkakataon because the dominant message in the mainstream is more on health and wealth. Puro pagpapala at kagalingan at kasaganahan while suffering for Christ, kung hindi man ito nagiging isang mahalagang tema sa pulpito, bihira ito pinag-uusapan sa ministry. But in Paul's life, the ministry, suffering has become part of his experience wherever he goes. Lagi niya itong nararanasan. And this is not just because meron siyang intention na ito'y maranasan. This is not just because he himself intentionally chose this life out of his own volition. Ibig ko sabihin, ito'y nangyayari sa kanya hindi dahil sa ito ay kanyang personal o siya mismo ang personal at tanging siya lamang ang nagnais na mangyari ito sa kanya. Dahil ang sumusunod na sinasabi ni Paul, nakikita natin sinasabi niya yung passive statement ni Pablo, we are also being given over to death. Meaning, Paul is not the doer of the action. Yun ang ibig sabihin ng passive statement na ito ni Pablo, na he is not the doer of the action, in this case giving over, but the recipient of that action. That gives us hint, nagbibigay sa atin ng paliwanag that it is not out of his own volition
why these frequent tribulations came into his life. Dumating sa kanyang mga pagsubok sa buhay, hindi dahil sa ito, sarili niya lamang pagpapasya at ginusto. This gives us hint that there must be someone behind why Paul was into many suffering. Merong isang may akda, may kinalaman bakit si Pablo ay nagdaranas ng suffering ito. The picture is that Paul is like a sacrificial lamb. Tulad siya ng isang tupang inihandog sacrificial lamb being offered ready to be slaughtered. Kaya naman sa Acts chapter 20 verse 22, ito sinasabi niya, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me." Yan ang sabi niya sa Acts chapter 20 verse 22 to 23. Nas if Paul, sabi niya dyan, bound by the Holy Spirit, Paul has to go to Jerusalem to suffer trials for the sake of the gospel. Na sa kanyang paghihirap, hindi lamang ito sinasabi natin na personal niyang pinili, ginusto. Merong isang dahilan bakit siya ay nagdanas ng paghihirap alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan. Yun ang significance ng sabi natin, passive being given over to death. Then 2 Timothy chapter 4 verse 6, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Bago siya mamatay, ito ang kanyang bilin kay Timothy. Ito yung kanyang sinabi kay Timothy, ako'y parang isang inuming handog na ibinubuhos. At ang aking paglisan ay malapit na. This suffering then, ang paghihirap ni Pablo, ay resulta ng kanyang pagsunod sa Panginoon who delivers them or delivers him to various tribulation in life, even death. Na ang kanyang pinagdadaanang kapighatian sa buhay ay kanyang pagsunod sa Diyos, na siyang nagbigay kalooban upang siya ay maghirap, magpighati, maging hanggang kamatayan. Itong katotohanan ito ay mahirap tanggapin ng ilang karamihan o ilang mga tao na maaring hindi kumbinsido na ang mga sufferings ng mga anak ng Diyos ay pinagkakaloob ng Panginoon. And this may be hard to accept for some people, that God who is so loving, that God who is so merciful, would lead His children into suffering more so to the point of death. Hindi marahil hindi ito madaling tanggapin. Ng ating Diyos ay pinapahintulutan ng kanyang mga anak ay mag-suffer ng iba't ibang pagsubok. But that is what, kumbaga, yung katotohanan na nire-reveal ng Panginoon. That's what happened not just to Paul, not just to the rest of the disciples, even to His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Ano sabi sa Isaiah chapter 53 verse 10? "Yet it was the will of God to crush him. He has put him to grief." Makita natin ang Panginoon ay, yes, siya ay mapagmahal, siya ay mahabagin. Subat isa sa kanyang pamamaraan na mararanasan ng tao upang matupad ang kanyang kalooban ay makaranas sila ng paghihirap. This is the God of the Bible. Subalit bakit ito mahalaga nating maintindihan? Sapagkat we can only start to understand suffering if we know who approves it. Madali nating matanggap ang ating paghihirap kapag naunawa natin sino ang nagpahintulot nito. We can only start to accept suffering if we know who gives it. Madaling tanggapin ang mga pagsubok na ating pagdadaanan sa buhay kapag alam natin kung sino ang nagbibigay nito. We can only start to properly respond to suffering if we know who wills it. Tayo ay magiging madali makatugon ng tama sa mga kapighatian sa buhay kapag alam natin na ang Diyos ang siyang nagbigay ng bagay nito sa ating mga buhay. Ito ay isa sa dahilan bakit ang mga atheist ay hindi naniniwala na may Diyos. This is the reason why many atheists reject the idea
of the existence of God. Hindi sila naniniwala na may Diyos. Bakit? Because para sa kanila, ang pagkakaroon ng Diyos at ang pagkakaroon ng suffering ay incompatible. For them, God and suffering are incompatible. At dahil may suffering, therefore there is no God. Yun ang kanilang linya ng pangangatwiran, bakit sila naniniwala na wala namang Diyos. But for us, troubles and persecution in life are part of God's eternal plan. Bahagi ito ng plano ng Panginoon to bring into completion whatever He has purposed even before the beginning of time. Na isa sa pamamaraan ng pangapatuparan ng kanyang plano sa buhay ng kanyang mga anak ay ang gamitin ang mga trials, gamitin ang mga pagsubok sa buhay. And so in our passage, Paul tells us why this suffering happens. Sinasabi ni Pablo, bakit nga ba nangyayari ang mga pagsubok na ito? Sabi niya, ako ay nasa constant suffering. Always, lagi ako nagkakaroon ng mga trials sa buhay. And he tells us why bakit ito nangyayari sa kanya. Sumunod na talata, sabi niya, being given over to death for the sake of Jesus. Laging nakaranas ng pagsubok, constant suffering, na merong dahilan behind. And the reason is the Lord Jesus Christ. The primary reason why God allows troubles in the life of Paul is none other than His Son, ang ating Panginoon. Sa Acts chapter 9 verse 16, sinasabi, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Tinawag si Pablo, niligtas si Pablo, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang pinapakita ng Panginoon sa kanya, ipapakita ko sa iyo, ipapakita ko sa lingkod na si Pablo, kung gaano kalaking paghihirap ang kanyang dadanasin for the sake of my name. It is not just about the intensity and the frequency of suffering na dinadaanan ni Pablo, but its purpose. Yun ang maganda nating makita. Hindi lang natin makita na si Pablo ay constantly, yung frequency ng kanyang suffering ay nandun na para mang part na ng kanyang buhay ang suffering, na kahit saan siya pumunta, laging may trials, may struggles sa buhay, at yung intensity nito ay mahalaga natin makita. Subalit bukod sa intensity, dapat natin makita yung purpose, bakit ito nangyayari sa kanyang buhay. And Paul is telling us, it is because of the Lord Jesus Christ. This is to say that their suffering points to the cross. This is not a kind of suffering that denies the power of the cross, but highlights it. Na yung paghihirap ni Pablo ay hindi dinideny ang katotohanan ng kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo, kundi mas lalong hina-highlight at pinagtitibay ang kamatayan at ang buhay na meron tayo sa ating Panginoon. If there would be any reason why we have to suffer pain, kung meron man dahilan, bakit tayo maghihirap? Kung meron man dahilan, bakit tayo kailangan magdaan sa mga struggles ng buhay? Kung meron man dahilan kung bakit tayo magdanas ng mga persecution sa buhay, let it be the Lord Jesus Christ. Kung meron man dahilan ang mga mananampalataya ay makaranas ng pagsubok, let it be the Lord Jesus Christ. Na siya ang maging dahilan ng lahat ng ito. In Matthew chapter 5 verse 11 to 12, ito yung makikita natin sinasabi ng Panginoon. Blessed are you when people insult you. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, mapalad kayo kapag kayo ay inaalipusta. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sinasabi ni Kristo, mapalad kayo kapag kayo inaalipusta at sinasabihan ng mga masasamang salita dahil sa akin. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Pero ang punto gusto natin tignan ay ito. For even the same way they persecuted the prophets who were before you. Ang sinasabi ni Kristo, kayo ay mag-alala kung kayo ay pinagsasabihan na masama kayo pinipersecute. Bakit? Kasi ganun din ang nangyari sa mga Old Testament saints. Meaning, the Old Testament people, the Old Testament prophets were persecuted because of their faith sa Panginoon, because of their proclamation sa pagdating ng Messiah. And so, the disciples, in the same way, will be persecuted because of Christ. The suffering of the Old Testament saints points to one single person, the Lord Jesus Christ.
At yan din ang naging purpose ng Panginoon sa mga mananampalataya, mga disciples sa bagong tipan, na ang kanilang suffering points to the Lord Jesus Christ. Now, may I ask you, do you have suffering? Do you have troubles? Meron ba kayong mga kabalisan? Meron ba kayong mga kabigatan? Meron ba kayong mga pinagdadaan ng mabibigat na kalagayan sa inyong buhay? Do you have suffering? Do you have troubles? Do you have tribulations? The second question is very important. Why? Bakit meron tayong mga ganyang klaseng pinagdadaanan sa buhay? Bakit kailangan tayo magdaan sa ganyang mga pighati sa buhay? Kanino nakadirekta at kanino at sino ang dahilan ng ating mga kabigatan sa buhay? Si Pablo, sa kanyang pagsasalaysay ng kanyang suffering, he tells us, it is for the sake of the Lord Jesus Christ. And Paul goes on and say, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal body. So that the life of Jesus Christ be manifested in our mortal body. Paul tells us further that the purpose of our suffering for Christ is that we may be able to reflect the Lord Jesus Christ in our life. That we may be able to reflect the Lord Jesus Christ in our lives. Sabi ni Pablo, isa sa dahilan bakit ito nag-suffer is the Lord Jesus Christ and to reflect His life. Our suffering for Christ is not a picture of defeat. It is not a picture of a defeated Savior, but clear manifestation of one who has overcome the world. Na ang ating karanasan na mapagsubok sa buhay ay hindi pangitain o hindi reflection ng ating tagapagligtas ay talunan. At tayo ay tulanan. Kundi ito ay isang refleksyon ng ating Panginoon ay buhay at siya ay mayroong pananagumpay sa lahat ng mga kapighatian na kanyang pinagdaanan. Our suffering for the sake of Christ is not a picture of defeat, but triumph, not of despair, but hope of salvation. Kaya sabi niya, we suffer for the sake of the Lord Jesus so that His life may also be manifested, may be revealed in our mortal body. So one reason why Paul ay nakakaranas ng suffering is Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, and to manifest His life sa kanyang buhay bilang lingkod ng Panginoon. Then secondly, makikita natin na hindi lamang ito about for the sake of Christ, it is for the sake of the church. That's why sa ulit talata sabi niya, so then, death is at work in us, but life is at work in you. Death is at work in us, but life is at work in you. Na sa aming suffering, na sa aming experience to the point of death, ang church ay nagbe-benefit sa kanilang pananampalataya na hindi lamang sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ministeryo ni na Pablo, kundi sila ay lumalago sa katotohanan sa pamamagitan ng ministeryong ito ni Pablo. Kaya't napakahalaga ng talatang ito na sinabi ni Pablo. At yun ang kanyang binanggit sa mga talatang ating pinag-aralan. Ang sabi ni Pablo sa Acts chapter 20 na binanggit natin sa kanya kanina, na si Pablo ay nagsasuffer, it is because of the will of God. At yung sabi niya sa chapter 4 verse 6 ng 2 Timothy. At yun din ang nangyari kay Jesus Christ sa Isaiah chapter 5 verse 10. Isaiah chapter 53 verse 10. The purpose is the Lord Jesus Christ. Yan ay isang bagay na katuparan ng plano ng Panginoon na kanyang sinabi sa Acts chapter 9 verse 16. Na parehong nangyari sa mga Old Testament people, the same na nangyari din sa New Testament people. So sabi ni Pablo that the another reason for that suffering is not just Christ, but the church of Christ. So then death is at work in us, but life is at work
inyo. Second, na dapat natin tignan is the promised resurrection. Promised resurrection. Sabi nito ni Pablo, since we have that same spirit, according to what has been written, I believe and so I spoke, we also believe and so we speak. Notice yung sinasabi ni Pablo, we have the same spirit. Sinasabi nito ni Pablo, yung kanyang talata na nauna ay contrast ng kanyang sinasabi dito. Yes, nagdadanas kami ng matinding persecutions to the point of death. Na yung salitang sins na nakikita natin sa talata ay can be translated but or however, showing contrast from the previous statement of Paul. Ibig sabihin, this tells us that the contrast of their persecution experience is their hope of resurrection. Na sa kabila ng kanilang pinagdaanang matinding kapighatian, meron silang pag-asang buhay, pagkabuhay na maguli. Notice sinasabi ni Pablo, the same spirit or same spirit of faith. Meaning, they both believe the resurrection. Yung taga-Korinto naniniwala, si Pablo naniniwala. Yung mga taga-Corinthians, yung mga kapatiran sa church ay nanghahawakan sa glorious hope na ito sa pagbabalik ng Panginoon, sa muling pagkabuhay natin sa Panginoon. At yung hope na yun ay kanilang pinanghawakan at meron silang matibay na basis. Ano sabi ni Pablo, according to what has been written. According to what has been written. Ito'y ginamit ni Pablo mula sa Psalms 116 verse 10. Na sinasabi doon, I believe when I said I am greatly afflicted. Na ang ibig sabihin dito, like Paul, yung writer ng Psalm ay dinidescribe niya ang mga panahon na siya'y nagdadanas na halos kanyang ikamatay. But the Lord rescued him. At ganun din ang ginagamit ni Pablo ang idea na sa kabila ng kanyang mga pinagdadaan ng mga kapighatian, meron siyang pag-asa that God will rescue him. Paul trusts God to do even greater than physical deliverance. He believed that God will raise him from the dead. And so Paul says, sa mga talatang sumunod, sabi niya, knowing that He who raised the Lord, Jesus Christ, will also raise us with Jesus and bring us with you into His presence. Na ang kanyang pangahawakan na sa kabila ng kanyang buhay ay maaring humantong sa kamatayan because of the persecution sa kanyang pinagdadaanan, may siyang pag-asa ng buhay, ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Sa 1 Peter sabi, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation. Ang sinasabi ni Peter, kung kayo nagdadaan sa pagsubok ngayon because sa inyong pagsunod sa Panginoon, huwag kayong malungkot, kayo maging magalak na kayo ay nakikibahagi sa suffering ng Panginoon. Upang sa inyo pong paghihirap na meron din sa lupa, kayo ay makakaranas din ng labis na kagalakan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Peter sa mga kapatiran, sa mga iglesia na nagdanas din ng matinding persecution. And then thirdly, sabi ni Paul, sa sumusunod na kanyang sinabi, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So sinasabi ni Pablo, ang suffering na ito ay hindi ending ng lahat, kundi ito ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng tuon sa isang magandang karanasan. Una, muling pagkabuhay. Pangalawa, paglaganap ng salita ng Panginoon, pagkakaroon ng maraming pagkakataon na ang tao ay makakilala sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, itong bagay nito na naranasan natin, itong ating muling pagkabuhay, itong ating suffering at ating hope ng muling pagkabuhay ay para sa inyong benepisyo upang ang Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian sa ating mga buhay. So nakita natin yung dalawang puntong sinasabi ni Pablo, yes, may suffering, but we have this hope of resurrection.
yung bawat suffering ay may purpose at merong promise of resurrection. Then thirdly, personal application. Ano ang dapat natin maging tugon sa bagay na ito? Ang sabi ni Pablo, napakaganda. Therefore, we do not lose heart. Yes, may pagsubok. Yes, may struggle. Yes, may kapighatian. Yes, yung ating persecution ay halos ating ikamatay sa sobrang hirap. Subalit may pag-asa tayo muling mabubuhay ang mga sumusunod, ang mga naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon. Meron tayong pag-asa na muling pagkabuhay. And then sabi niya sa personal application, therefore, we do not lose heart. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo pinanghihinaan ng kalooban. Hindi tayo pinanghihinaan ng ating sarili. We do not lose heart. The reality is that persecution is not intended to destroy us, but to transform us. Na ang Panginoon nagbibigay sa atin ng mga pagsubok, hindi tayo para sirain, kundi para tayo kanyang patatatagin. Kaya sabi ni Pablo, sa kanyang talata, sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our suffering, because we know that the suffering produces perseverance, character, and character, hope. So sabi natin, the reality is persecution ay ginagamit ng Panginoon not to destroy us, but to build us up and transform us sa ating kanya-kanyang buhay. The reality is persecution is just momentary. Hindi naman ito pang matagalan. Yung persecution, ito yung ating dapat maging dahilan bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, bakit hindi tayo dapat panghinaan ng kalooban, dahil bakit hindi dapat tayo panghinaan ng ating sarili. Because persecution is not intended to destroy His people. It's not intended to destroy the church, but to build up His church. Second reason bakit hindi tayo dapat panghinaan ng kalooban, because these trials, this suffering is just but momentary. And ang sabi ni Pablo, for our light and momentary troubles, panandalian. Hindi ito pang matagalan. The reality is this persecution is just but momentary. At ang binanggit pa ni Paul, this is light. Ito'y simple lamang. Ang mga binanggit ni Pablo na karanasan, kung babasahin niyo ang chapter 11, ang mga binanggit ni Pablo ay mga matitinding karanasan. Shipwreck, binanggit niya. Siya ay pinaghampas ng maraming beses. Siya ay nagutom, nauwaw. Siya ay nababad sa karagatan, gabi at araw. Meron siyang pinagdaan ng anxiety, marami siyang mga troubles sa pinagdaan. Na ang binabanggit niya chapter 11 ay mga matitinding pagsubok dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. But dito sinasabi niya, lahat ng mga bagay natin pinagdadanasan ay mga magagaan lamang. Mga simple lamang. At hindi lamang ito simple, ito'y pansamantala lamang. And that's why we should not lose hope. Hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Kung meron man tayong kapigatan dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sinasabi sa atin ni Pablo, hindi yan pang matagalan. That is just but momentary. Light and momentary troubles in life. Because the reality is persecution will not last. Suffering will not last. And thirdly, the reality is this persecution cannot be compared to the glory we have sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ni Paul, for us an eternal glory that far outweighs them all. Anong ibig sabihin ni Pablo? Yung ating light and momentary suffering, yung ating pinagdadaanan dito sa lupa, ay hindi maikukumpara sa ganda ng karanasan kapag tayo ay nakasama na ng Panginoon sa anumang bagay na kalulhatian na nakalaan para sa atin dahil sa Panginoon. This reality na tayo ay magkakaroon ng magandang karanasan sa Panginoon ay hindi maikukumpara sa mga sufferings na meron tayo dito sa lupa. For this light momentary affliction is preparing us para maranasan natin ang magandang buhay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, there are blessings
in sufferings. Blessing number 1. Sa gitna ng pagsubok, mas na-highlight ang ating Panginoon. Sa gitna ng ating struggle and persecutions o maaring painful experiences because of our faith sa Panginoon, mas na-highlight ang ating Panginoon. Mas nabibigyan ng emphasis ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Second blessing, sa gitna ng pagsubok sa buhay, we have this hope of resurrection. Na ang ating mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay ay hindi lamang dapat magtuon sa ating mga mata patungo kay Jesus Christ, kundi magtuon din ng ating mga mata tungo sa pagtanaw sa isang karanasan na makalangit na pagkakaroon ng buhay na walang hanggang kasama ang Panginoon magpakailanman. And thirdly, the blessing sa gitna ng suffering, ito'y hindi para tayo sirain, kundi para tayo hubugin, upang tayo ay palalimin, upang tayo ay patatagin. So mga kapatid, sa gitna ng suffering, there are blessings. Sa gitna ng pagsubok, maraming pagpapala na pwedeng iparanas sa atin ang ating Panginoon. And then sabi ni Pablo, for we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Na sinasabi natin sa gitna ng itong mga pinagdaanan ni Pablo, ito'y tinatawag ang ating pansin at tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Na itong ating pinagdadaanan na mga pagsubok at maaaring mga pinagdadaanan ng mga Kristiyano, mga pagsubok ay para bang ito'y tumatawag pansin sa ating mga pananampalataya to fix our eyes on the things that are unseen, on the things that is eternal. Kaya nga sinasabi natin, there are blessings in suffering. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, gusto natin ng salita ng Panginoon ay patuloy na mapalaganap. At sa pagtupad natin ng ganong klaseng gawain sa Panginoon, maaring may mga sakripisyong kaakibat tayong mararanasan. Subalit ang pangako ng Panginoon ay ito. Lahat ng ating pwedeng maranasan sa lupa, na kahirapan at kabigatan dahil sa ating paglilingkod, ay hindi maikukumpara sa isang karanasan na makasama siya magpakailanman sa isang maluwalhating kalagayan. And the personal application is this. So, do not lose your heart. Do not lose your heart. Maaring sa ating kalagayan ngayon, may threat sa ating gagawing paglilingkod, may mga threat na maaring hindi natin magawa ang ating ministeryo ng mas malaya dahil meron tayong banta ng panganib. Do not lose your heart. Huwag tayong panghinaan ng kalooban. Huwag tayong panghinaan ng ating sarili. Gawin natin ang pinakamagagawa natin. Tuparin natin ang pinakamagagawa natin na sa kabiyaya ng Panginoon, sa kabila ng ating kalagayan, patuloy nating maipalaganap ang salita, ang mabuting balita na meron tayo sa Panginoon. Do not lose your heart. Sa gitna ng ating pinagdadaanan, maaring mga experience natin sa buhay, tandaan mo to kapatid, there are blessings in the midst of sufferings. At si Paul, sa kanyang sulat sa Korinto, pinakita niya kung paanong ang suffering na ito na kanyang naranasan ay nagtetestify na siya ay isang authentic na apostle, disciple ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala sa amin. Na merong pagpapala sa gitna ng pagsubok sa buhay. Na ang layunin mo, Panginoon, sa lahat ng pagsubok is not to destroy your people, but to accomplish
your plan for the sake of your church. Kaya Panginoon, ito yung maging pananaw namin sa anumang maaring struggle meron kami bilang isang mananampalataya. Na sa aming mga difficulties, Panginoon, dapat ang makita namin what is the reason behind. Na makita namin na ang dapat dahilan, walang iba, ikaw. Alang-alang sa iyong pangalan, alang-alang sa iyong iglesia. And Panginoon, salamat sa isang pangako ng buhay makakasama ka magpakailanman. Salamat sa pangako na kahit ang katawang itong lupa, Panginoon, ay mag-suffer to the point of death, we have hope na kami ay iyong babangunin at makasama ka magpakailanman. At dahil sa katotohanan niyang, Panginoon, ang aming personal application is not to lose our hearts, not to be discouraged, but to move on, serve you faithfully, knowing na ang lahat ng mga trials is not to destroy your church, but for our benefit. Thank you, Lord, for this morning. Pagpalain mo mga kapatiran, anuman ang kanilang mga struggle bilang iyong mga anak, makita nila ang pagpapala sa gitna ng mga ito. Para sa iyong kapunan at karangalan, ito po yung aming samad dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Nawa ay tayo po ay pinagpala sa mensaheng iyon, ano po, no? So, ano man yung pinagdadaanan mo, wala pa yun sa pinagdaanan ni Paul, di ba? Pinanggit doon kung ano-ano yung mga naranasan niya, no? So, nagpalutang-lutang sa dagat, almost sa binato, hanggang almost half dead na siyang namatay, tas nakulong, ano? So, kung tatanungin tayo, pastor, wala na po kaming makain, what if mahawa kami ng COVID na yan, wala na kami ng mga ganitong bagay. So, sinasabi doon, yung pagsubok po, ay meron pong blessings. Wala pong talunan na Kristiyano, ano po, it's either you win or you learn. Walang salitang lose, no? So, blessings po yon yung ating pong pinagdadaan. Marahil ngayong panahong ito, merong itinuturo sa atin na nawa ay nakuha po natin, no? Natuto po tayo doon. So, salamat po sa mensahe na yon. Do not lose heart. Fix your eyes upon Jesus. Fix your eyes on the cross. Do not lose your heart. And what is sin is temporal, no? Yung mga bagay na hinahanggan natin, mga temporal lang yan, No, kung nangangamba ka, wala kang makain, wala kang mga ganitong bagay, wala kang material na bagay, magpasalamat ka pa rin. Kasi yung mga bagay na yan ay nasisira. Sabi nga, even this earth will dissolve like snow. Lahat yan magugunaw. So, fix your eyes, no, on what is unseen. Pagkat yung unseen is eternal. So, mag-ipon po tayo ng yaman sa kalangitan. Salamat po sa mensahe at paalala na tayo po ay natuto at yung ating pong puso nawa ay nagkaroon ng kagalakan, no? Hindi yung pangamba natin napalitan ng kasiyahan at kagalakan. So tayo po ay umawit, awitin po natin yung dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na
daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang'y hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Okay, maraming salamat, Brother Bell, again sa pagpapaawit ng tunay na dakila ang Panginoon sa atin, simula pa sa ating mga sinaunang mga mananampalataya hanggang sa sandaling ito, na ang ating anumang pagsubok na pinagdadaan ay hindi pinapawalang bisa o pinapawalang saysay ang katapatan ng Panginoon. Sa kabaliktaran, ang mga kapighatian ay lalong nagpapatibay at nag-highlight ng katapatan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang katapatan ay mas sigit nating nararanasan sa gitna ng mga kabigatan sa buhay. Kaya salamat sa awit na yan na binigay sa atin. So, sa ating pagtatapos, muli kami ay nagpapaabot ng isang magandang umaga at maraming salamat sa inyong pagtunghay. At tayo ay mananalangin. Kung meron po kayong mga iniisip na kabigatan ngayon, ilapit natin yan sa Panginoon. Idulog natin sa Panginoon. At umaasa tayo na ang Panginoon ay merong magandang layunin sa likod ng lahat ng ito. Tayo ay umasa na ang Panginoon ay may gagawing magandang bagay sa ating buhay. Maaaring hindi baguhin ng Panginoon ang ating sitwasyon, pero babaguhin niya ang ating puso, ang ating pagkatao. Ang ating pananampalataya ay lalong mag-increase sa pamamagitan nito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga pagpapala sa amin. Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay.
maging yung mga kapatiran na nasa malayong lugar na nakakapanood ng aming pananambang ito, na nangangamba sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin namin ang ipong proteksyon, ang ipong pag-iingat, ang ipong kapayapaan, ang iyong pagpapala ay maranasan ng bawat isa. Panginoon, alam po namin na ang buong mundo ay patuloy na binabalot ng takot sa patuloy na pagtaas ng insidente, Panginoon, ng mga infected dahil sa COVID. Pero Panginoon, alam namin na merong layunin ang lahat ng ito. Kaya gusto po namin ipagkatiwala ang aming mga buhay sa iyo, O Panginoon, sa iyong piling, sa iyong makamay. Aming itinatalaga ang aming sarili. At patuloy mong iparanas sa aming Panginoon ang iyong magandang layunin sa aming buhay. Pagpalain mo, samahan mo ang mga kapatirang Panginoon sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa. At Panginoon, hayaan mo na patuloy kaming makasumpong ng kalakasan at kaligayahan sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng paalala sa kung paano namin titignan at paano namin maunawaan ang anumang difficulty sa buhay. Tinataas ka namin, pinapasalamatan hanggang sa susunod na linggo, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maging ang mga kapatiran sa iba't ibang dako, Panginoon, ng Pilipinas, ang Hesed, Talipapa at iba pang lugar, Panginoon, na nagdadaos ng itong klaseng gawain online. Ang iyo pong pagsama ay maranasan din nila, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus na aming pangtagapagligtas. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Yan. So nawa ay kayo ay pinagpala ng Panginoon at gusto po nating i-announce na meron tayong everyday devotion, no? Kasama ang mga kapatiran sa pamamagitan ng ating live streaming. Kung napansin niyo po, ilang araw po tayong nagkaroon ng morning devotion, 9 o'clock. At iba-iba po ang mga nagiging devotion leader natin. At iba-iba rin ang na-assign sa ating prayer time. Ito po ay para sa kabila ng nangyayari ito na tayo ay limitado sa oras o limitado sa pagkilos, ay patuloy tayo makapaglingkod sa Panginoon na kahit kayo nasa bahay, ay meron pa rin tayong opportunity na maging kabahagi sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa susunod na araw, abangan po natin sa bukas ng umaga, Lunes, abangan po natin kung sino pang magbibigay sa atin ng mensahe sa ating devotion at sa kung sino man ang ma-assign na kapatiran para sa ating pananalangin. So, every morning, 9 o'clock, patuloy po kayong makibahagi sa ating pag-aaral at pananalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa kanyang kapurihan karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Everyone needs compassion, a love that's never failing, a
Let mercy